Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at minsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay bilang masugid na kaanib sa Hudaismo. Buong lupit kong inusig ang simbahan ng Diyos at sinikap na ito'y wasakin. Naging mas masugid ako sa relihiyong ito kaysa maraming Hudyong kasing gulang ko, at malaki ang aking malasakit sa mga kaugalian ng aming mga ninuno. Ngunit sa kagandahang loob ng Diyos, hinirang niya ako bago pa ipinanganak at tinawag upang maging lingkod niya. At nang ihayag niya sa akin ang kanyang anak upang ang mabuting balita tungkol sa kanya ay maipangaral ko sa mga hintil, hindi ako sumangguni kanino man, ni hindi ako nagpunta sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol na una kaysa akin. Sa halip, nagtungo ako sa Arabia at pagkatapos ay nagbalik sa Damasco. Nakaraan pa ang 3 taon bago ako umakyat sa Jerusalem upang makipagkita kay Pedro at 15 araw kaming magkasama. Wala akong nakitang apostol liban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Totoong lahat ang sinasabi ko sa sulat na ito. Alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. Pagkatapos pumunta ako sa mga lalawigan ng Syria at ng Cilicia. Hindi pa ako nakakakita noon ng mga Kristiyano sa Judea. Nabalitaan lamang nila na ang dating umuusig sa kanila ay nangangaral ngayon tungkol sa pananampalataya na kaniyang sinikap na wasakin noong una, kaya't nagpuri sila sa Diyos dahil sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Upang ipagtanggol ni Pablo ang kanyang mensahe, isinalaysay niya ang kanyang buhay kung paano niya natanggap ang mabuting balita. Sa simula, si Pablo isang masugid na Hudyo. Naniniwala siya na mali ang mga Kristiyano, kaya pinag-uusig niya ito. Gusto niyang ipagtanggol ang kaugalian ng kanyang mga ninunong Hudyo. Ngunit may plano pala ang Diyos sa kanya at pinili na siya bago pa siya ipinanganak. Kaya nagpakita si Jesus sa kanya sa daan patungong Damasco at doon na bago ang kanyang pananaw. Tinanggap na niya si Kristo. Si Kristo ang magandang balita. Hindi niya ito natanggap kanino man, kundi dahil kay Jesus mismo. Pumunta muna siya sa Arabia at naniraan doon ng 3 taon bago bumalik sa Damasco. Maari doon, pinagnilayan niya ang bagong balita na kanyang natagpuan. Pagkaraan ng ilang taon, siya ay pumunta sa Jerusalem at doon nakipagkita kay Pedro at kay Santiago. Maaring doon niya inilahad sa kanila ang mabuting balita na kanyang tinanggap, kung ito rin ba ang katuruan ng mga apostol. At wala namang ibinago sa kanya, pinabago sa kanya. Pumunta pa siya sa mga Roman provinces of Syria and Cilicia bago sila lantarang nagpakilala sa mga Kristiyano. Tsaka na lang nabalitaan ng marami na ang dating umuusig sa kanila
ay ngayong nagpapahayag na tungkol kay Jesus. Upang patunayan ang kanyang mensahe, ikinento niya ni Pablo ang kanyang buhay. Hindi mahihiwalay ang kaalaman na ito kay Kristo sa ating buhay. Ang katuroang Kristiyano ay hindi lang isang subject na mapag-aaralan. Hindi lang ito mga impormasyon na dapat nating malaman. Hindi lang ito ginugugol. Ang pagkakilala kay Kristo ay nagdadala ng commitment sa Kanya. Naaapektuhan nito ang ating buhay. Hindi lang natin maaaring paghiwalayin ang ating buhay sa ating pananampalataya. Ang ating pananampalataya ay nagpapakita sa atin, napapakita natin sa ating buhay. Kaya, ang nagbago kay Pablo ay hindi lang ang kanyang pananaw o paniniwala. Ang nagbago kay Pablo ay ang kanyang buhay. Mula sa tagapag-usig, naging tagapagpahayag siya ng magandang balita. Salamat, Panginoong Hesus, sa magandang balita na ito. Tulungan po ninyo na ito ay magdala ng bagong pamumuhay sa akin. Tulad ni Pablo, maging tagapagpahayag din sana ako ng balita tungkol kay Jesus na sa aking pamumuhay. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.